Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga kapatid, tayo po ay nagkakatipon ngayon upang ating purihin ang ating Ama, pasalamatan sa mga biyayang pinagkaloob sa atin at mulit-muli ay dumulog ng mga panalangin sa pamamagitan ng pagdiriwang na ito. Isama natin sa ating mga panalangin na nawa lagi tayong handa na sumusunod sa kalooban ng Diyos habang inihintay ang Kanyang pagdating. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami tugunin mo sa aming kahilingan. Ngayong sina Andres at mga kasama ay aming ginugunita upang kami mga nagdiriwang ng pagpaparangal sa kanila ay makasunod sa kanilang katatagan sa pananampalataya sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang anghel na bumababa mula sa langit na may malaking kapangyarihan. Nagliwanag ang buong daigdig dahil sa kanyang kaningningan. Ubos lakas siyang sumigaw. Bumagsak na siya. Bumagsak na ang tanyag na Babylonia. Tahanan na lamang siya ngayon ng mga demonyo, bilangguan ng masasamang espiritu at pugad ng marumi at kasuklam-suklam na mga ibon. Isang makapangyarihang anghel ang kumuha ng isang batong animoy malaking gilingan. Ubos lakas niyang inihagis iyon sa dagat, sabay wika.
Ganito ibabagsak ang tanyag na lungsod ng Babylonia at hindi na siya makikitang muli. Hindi na maririnig sa iyo ang tinig ng mga awit at ang himig na likha ng mga manununtog ng alpa, plauta at trumpeta. Hindi na makikitang muli sa iyo ang mga dalubhasa sa namang uri ng gawain at hindi na marinig ang ingay ng mga gilingan. Hindi ka na muling matatanglawan ng kahit isang ilawan. Hindi na maririnig ang masasayang tinig ng ikinakasal. Sapagkat naging makapangyarihan sa buong daigdig ang iyong mangangalakal, dinaya mo ang lahat ng bansa sa pamamagitan ng pangkukulam. Pagkatapos nito, narinig ko ang wari pinag-isang tinig ng maraming tao sa langit at umaawit ng ganito. Purihin ang Panginoon, ang pagliligtas, ang karangalan at ang kapangyarihan ay tanging sa Diyos. Matuwid at tama ang kanyang hatol. Hinatulan niya ang reyna ng kahalayan na nagpapasama sa lupa. Pinarusahan siya ng Diyos dahil sa pagpatay sa lingkod ng Panginoon. Muli siyang umawit, purihin ang Panginoon. At sinabi sa akin ng anghel, isulat mo ito, mapalad ang inaanyayahan sa piging sa kasal ng kordero. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y kanyang lahat. Tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa kanyang kawan. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Pumasok sa kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya ay walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti, laging tapat kailanman. Mapalad ang anyayahan ng korderong ikakasal. Ang lahat po ay magsitayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kapag nakita ninyong kubkob na ng mga hukbo ang Jerusalem, talastasin ninyong malapit na ang pagkawasak nito.
Dapat tumakas sa kabundukan ang mga nasa Judea at umalis ng lungsod ang mga naroon. Huwag nang pumasok doon ang mga nasa kabukiran, sapagkat ito ang mga araw ng pagpaparusa bilang katuparan ng mga nasasaad sa kasulatan. Kawawa ang nagdadalang tao at nagpapasuso sa mga araw na iyon, sapagkat darating ang malaking kapigatian sa lupaing ito at ang puot ng Diyos sa bansang ito. Mamatay sila sa tabak at dadaling bihag sa lahat ng bansa, at ang Jerusalem ay magiging busabos ng mga hintil hanggang sa matapos ang panahong itinakda ng mga ito. Magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong at mga daluyong ng dagat. Ang mga tao'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan. Sapagkat mayayanig at mawawala sa kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao ay makikita nilang dumarating na nasa alapaap, may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula nang mangyari ang mga bagay nito, magalak kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang lahat po ay magsuko. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga din po, Padre. Ang ating pong pagdiriwang ngayon sa ating mga pagbasa ay bulit-muli ay nagpapaalala sa atin ng katapusan ng sanlibutan sapagkat tayo nasa huling linggo sa kalendaryo ng liturhiya o yung taon ng liturhiya nung tayo nagdiwang ng dakilang kapestahan ng pagkahari ni Jesus sa sanlibutan. Sapagkat sa pagdating niya, katulad ng nasaad sa ating ebanghelyo, ang anak ng tao ay makikitang darating na nasa alapaap, may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Ito po yung imagery noong Christ the King. At tayo ay haharap sa Kanya, magsusulit at ipabalik ang mga pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Ang ating buhay, ang ating mga kakayanan, at lahat ng ipinagtagubilin sa atin. At nabanggitin po sa ating mga pagbasa ang dalawang mga matitibay at matatag na mga istruktura at bayan na nagpapaalala sa atin ng katapusan, ang tanyag na Babylonia na ito'y babagsak, at gayon din ang Jerusalem, the great city. Darating ang katapusan, darating ang pagkagunaw ng sanlibutan. Ano po yung nasa sa loob natin? Sapagkat para sa mga Hudiyo, ang Babylonia at ang Jerusalem were great cities. Yung matatatag na mga lungsod, kilala ang mga lungsod. Pero sabi ng Panginoon, babagsak ang mga ito. Kaya para sa kanila, hindi nila matanggap. Sapagkat akala nila, Jerusalem and Babylonia ay naroon na ang lahat at ito na ang kanila maging tahanan. Pero sinabi ng Panginoon, hindi pa ito. Dahil sabi nga niya, magala kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Kaya ang tanong ho totoo bang nagalak noon ang mga Hudiyo sa pagkarinig ng mga salita ng Panginoon? Gayun din sa atin. Kapag ipinapaalala sa atin taon-taon, tuwing natatapos ang taon ng liturhiya, tayo ba'y nagagalak dahil malapit na rin ang pagliligtas, malapit na rin ang katapusan? Kung hindi po, baka tayo katulad ng ilan sa mga Hudiyo na para sa atin ito na ang ating kahantungan. Pero kung tayo nagagalak, tayo ay nananampalataya ng ating kahantungan ay ang kaharian ng Diyos. Kaya what
is inside our mind kapag naririnig natin katapusan ng sanlibutan, pagkagunaw ng mundo, at pagharap natin sa Diyos. Gayun din, pinapaalala din po sa atin ng pagdiriwang na ito, ang kung anong meron tayo ay darating sa katapusan. Yung power, yung pagkakilala, yung kung anong meron tayong kayamanan, kung ano ang ating nararanasan, all will come to their end. Kaya nga po pinakita yung imageries ng Jerusalem at Babylonia. Nakakala ng mga tao, ito na. Sa gagandang bayan, sa titibay ng mga kasangkapang ginamit, hindi ito mawawala. Gayun din po mga kapatid sa ating mga nararanasan ngayon. Especially when we are at the peak of our career, of our life, ng ating sarili. Nakala natin ay forever na mayroong ganitong mga kapangyarihan, kakayahan, pagkakilala, at mga pag-aari. Ito po lahat ay pahiram sa atin ng Diyos. Ngayon kung hindi natin ma-let go, hindi tayo naniniwala na tayo katiwala lamang ng Diyos. Samantala kung ito'y ating nagamit para sa kapakanan ng iba, naging tayo mabuting katiwala. At dahil dito, tayo pagkakalooban pa ng mas malaking mga biyaya. At ano po ito? Na tayo ay mapabilang sa pinaghaharian ng Diyos. Mga kapatid, ito po ang paalala sa atin ng pagdiriwang na ito. Yung ating pananampalataya na kahit may katapusan ng mundo, ang pagliligtas ay malapit na. Kaya hindi yung ating paging katiwala na lahat ng pinhiram sa atin ng Diyos ay ibabalik natin sa Kanya, nagiba itong makabuluhan sa kapakanan ng ating kapwa at hindi ng ating sarili. At nawa tayo manalig sa awa ng Diyos na sa ating mga pagkukulang, sa ating mga kakapusan, tayo ay pagkakalooban niya ng lugar sa Kanyang kaharian. Ang lahat po ay magsitayo. Habang natitipon tayo upang ipagdiwang ang misteryo ng ating kaligtasan, bumaling tayo sa Diyos Ama ng may pananalig at hingin ang Kanyang kapwa. Ang ating itutugon, Panginoon, dinggin mong aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang bayan ng Diyos naway maakit sa pananalangin at pagsisisi habang umaasa sila sa pagdating ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namumuno sa ating lipunan, naway makita ang kamay ng Diyos na gumagalaw sa mga pangyayari ng ating buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway tumingin sa kinabukasan ng may pag-asa at lakas ng loob. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit naway mamuhay ng kasiguruhan at pag-asa sa pamamagitan ng panalangin at pag-aalay ng kanilang mga kapamilya at kaibigan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga namayapa na, ipagkaloob nawa ng anak ng tao ang kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming nasa langit, pakinggan mo ang mga panalangin ng iyong bayan at tulungan mo kaming yakapin ang hamon ng krus sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Ang lahat po ay magsiupo.
Lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapuni't karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na aming inihahain, ngayong ginugunita namin ang mga banal na martir, at ipagkalobong aming sambahin ang ngalan mo ng may katatagan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan na sina San Andres at mga kasama ay parangalan. Sila'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit sila'y mamatay, sapagat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Melray na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapatin kaming lahat ng mga kasalo
sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak na pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama na Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. namin sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Seso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at tuwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumain niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
lahat po ay magsilihod. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na. Magsitayo na po tayo.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagningning mo ang misteryo ng krus sa mga martir mong banal. Ipagkaloob mong kaming pinatatag ng banal na pakikinabang ay makapanatiling matapat kay Kristo sa pagmamalasakit sa tanan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Inaanyayahan po nagdiriwang ng kaarawan, anibersaryo ng kasal, mangingibang bansa, kukuha na ng anumang uri ng pagsusulit, lumapit po din sa unahan. Ganon din po, lumapit dito po ang mga manggagawa, lalo na po nasa hanay ng engineering. Ama naming mapagmahal, sa nagmumulang lahat ng mabubuting bagay, hinihiling naming basbasan mo. Ang mga kapatid namin ito nagdiriwang ng kanilang kaarawan, anibersaryo ng kasal, nakatakdang mga ibang bansa, sa ilalim sa pagsusulit. Pagkalooban mo sila na mas mahaba at makahulugang buhay, mabuting kalusugan, mapayapang kalooban, maliwapan, mga tapat na kaibigan, maayos na hanap at kaligtasan sa anumang kapahamakan. Basbasan mo rin ang kanilang mga gawain at adikain upang ito'y matupad ayon sa iyong kalooban. Pagpalain mo rin ang kanilang angkan at mga mahal sa buhay. Higit sa lahat, patatakin mo sila sa pananampalataya, patibayan sa pag-asa at pag-alabi sa pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Naway gawaran ng Diyos ang pagpapala mga kasangkapan sa panalangin upang mga ito'y maging gabay sa pagtahak sa kabanalan at pahangad ng buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama naming makapangyarihan ang lumikha ng sanlibutan, ang gumawa ng banal na lahat ng bagay na mabuti at banal. Ipinagkatiwala mo sa sangkatauhan ng iyong nilikha upang pagyamanin. Narito sa iyong harapan ang iyong mga anak sa larangan ng inhinyerya, arkitektura at mga manggagawa na tinatawag mo upang linangin ang iyong nilikha para sa aming kapakanan. Sa tulong ng panalangin ni San Fernando, patron ng inhinyerya, ipagkaloob mo ang mga biyayang kanilang kinakailangan upang kanilang paggawa ay naayon sa iyong kalooban. Naway maging kasangkapan ang mga itatayo nilang gusali at istruktura sa pagbubuo ng mga angkan sa bayanan at simbahan. Ang lahat ng ito ay hinihiling namin sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. San Fernando, aming patron. Ipanalangin mo po kami. Happy birthday po, happy anniversary dun sa mga nagdiriwang na kanila. Ang lahat po ay magsitayo para po sa panalangin sa mga yumao. Panginoon naming Diyos na walang katapusan, ang habag mo ay walang hanggan. Lagi mong ipaalala sa amin na maikli ang buhay at ang oras ng kamatayan ay lingid sa aming kabatiran. Gabayan sana ng iyong banal espiritu ang mga araw namin sa mundong ito, upang lagi namin tahakin ang daan ng kabanalan at katarungan. Kaysa ng iyong simbahan, mapaglingkuran ka nawa namin sa matinding pananampalataya, matatag na pag-asa at sa pag-ibig na ganap, at sa pagwawakas ng aming paglalakbay sa daigdig na ito, akain mo kami ng may galak patungo sa iyong kaharian, kung saan ka nabubuhay magpakailanman. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong ating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumain niyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo ang taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos.